Good evening, good evening, good evening, good evening, good evening everyone. Ayan, tayo ngayon ay narito sa parking area kung saan ang King Palay ay susundo sa airport sa aking mga bossing. Ayan, wala na tayong intro, bumanat kaagad tayo mga kaibigan. Guys, ayan, ito ang King na walang kaharian at Palay na walang kabukiran. Ay bumabati sa inyo ng isang mapagpalang gabi na dito sa gitnang silangan at gabi na rin dyan sa Pilipinas. Ayan, good evening Pilipinas. Ayan, ilalagay natin lang sa isang safety yung ating silipuno at tayo ay lalarga na going to airport tayo guys. Ayan, samahan nyo ako sa aking biyahe. Biyahe tayo guys. Dito na tayo dadaan sa walang interrupt. Palagpasin lang natin yung saka tayo mumove. Yan. Ito po ang gitnang silangan mga kaibigan. Shout out sa lahat ng ating mga kaibigan dyan, sa ating mga followers and viewers ng King Palay, ang King na walang kaharian at Palay na walang kabukiran. Ayan guys, tayo ay naglalakbay na naman. Ayan ang buhay OFW sa gitnang silangan. Sa lahat ng ating mga kapwa buhay manubela, kamusta kayo dyan? Umaarangkada pa ba? Ayan, sa aking mga kapwa dati kasama sa hanap buhay na taxi driver. Ayan, kamusta kayo? Kamusta madlang people? Yan, ilang minuto kaya umalis tayo ay 7:03, alas 7:03. Ayan guys, so tingnan natin kung ilang minuto ba mula rito hanggang airport. Ayan, Basatin area guys. Ayun ang eroplanong isa, baka nakasakay na doon si amo. Sakay na din siguro doon ng aking bossing. Exactly daw alas 8 dapat narito siya sa bahay. So lumarga na tayo ng maaga para medyo ika nga hindi na baling mauna tayo kesa yung tayo ang mahuli. Sabi nga, ang naghahari-hari ay medyo hindi raw mabuti. Kaya medyo ika nga ay advance din sa oras. Ayan. Tawid ka na kaibigan. Ayan. Tawidin lang muna natin at medyo mahirapan siyang tumawid. Observe nyo lang ating kalsada dito sa gitnang silangan, kaibigan. Alas 7 na ng gabi pero medyo maliwanag pa rito. Shout out sa bansang Pilipinas, sa mga pangyayari sa ating life no, para wala tayong gulo. Sabi nga ng ating Panginoong Jesucristo, mahalin natin ang kaaway para walang away. Ayan. So sa lahat ng mga nang-aaway sa atin, love your enemy para wala tayong problema. Tayo na lang ang mag-adjust, no? Wag na lang nating patulan ng mga simpleng mga bagay na pinagmumulan ng kaguluhan. Baseball dapat mga kaibigan. Napakasarap mabuhay ng walang kaaway at napakasarap mabuhay ng walang problema sa buhay. Mas mahalaga pa rin ang buhay mga kaibigan. Ayun, umarangkada na kagad si kaibigan. Sige, mauna ka na. At mukhang nagmamadali ka sa buhay. Ayan tayo, ayan. Tsaka tayo para safety. Ayan. Drive safety tayo mga kaibigan, sapagkat sa kaunting pagkakamali lang natin, simple lang ang buhay manobela, pero peligroso to. Napakarami ng peligro na pwede nating
ma-intercept dito, no? Kaya kinakailangan medyo maingat tayo sa pagmamaneho. Yan, medyo nadilim na. Shout out sa lahat ng ating mga kadama. Ayan, mga buhay kadama. Ayan, ano bang masasabi ng ating mga kadama? Mayroon yata tayong isang kabayan sa sobrang ganda daw pinauwi. Insecure ba ang ating ibang mga kadama? Mayroon tayong nakikita sa Facebook. Ayan na. Yun niya pang isinama niya yung isang maganda at saka siya at bigla siyang nag-post. Isang maganda at isang pangit daw. Ayan. Nagtagal sa Saudi si pangit, si maganda pinauwi ng amo. Hindi po yun ang main point ng pagpapauwi, no? Pinauwi yun kasi medyo hindi maganda yung amo niya siguro at ayaw mapahamak. Yun na lang sana yung ating tingnan, ano? Naging safe yung ating kabayan, kaya safe pinauwi. Talaga naman kung ikaw ay nagtagal man, medyo talagang dito iba din ang labanan, no? Kaya sa mga pinapauwi yan na pinauwi ng safe, ipagpasalamat na lang natin, no? At nakauwi ng safe, no? Doon naman sa mga matagal na, no, na maganda rin at hindi pinauwi, ay di masaya, no? Masaya, kumikita pa, di ba? Ganun lang yon. Huwag na nang bigyan pa ng ano pang kahulugan pa yung pag-uwi. Ang importante nakauwi ng safety. Ayun ang pinakamaganda doon, eh. Nakauwi at pinauwi ng safety. So may ganun talaga. So protektado ng amo, eh. Baka mamaya nga mapahamak pa, no? Kaya mas better na pauwi na lang. Kanya lang medyo marami yata ang tumasang kilay. Lalo na yung mga naungusan ng ganda, no? Na maganda rin daw naman. Sabi nga nung isa, aba, ang buhay katulong pala ay para lang sa mga pangit. Hindi po yun ang usapan doon, no? Hindi yun usapan doon. Kasi kahit pangit, pag hindi gusto ng amo, pauwiin din yun. Ayan, ay yung maganda, no? Na pinauwi, maganda na yun at nakauwi siya ng safety, di ba? Ganun lang yun, mga kaibigan. Huwag naman namang sobrang nag-viral na nga, eh. Di pa kayo natuwa, at least pinauwi na, no? Sinabi lang ni Kabong na, ikaw, bakit ka pinauwi? Dahil ba sobrang ganda mo, hindi ka ba natakot at ikaw ay pumasok ng katulong kasambahay sa sobrang ganda mo? Ay maganda, eh. Wala tayong magagot, maganda yon. May karakas siya, eh. Sexy pa. Napakabata pa, 25 years old lang daw, no? Wala na tayong ano doon. Ang importante, safe na nakauwi. Yun na lang, mga kaibigan, no? Huwag na natin bigyan pa ng kulay kung ano pa man. Ang importante, nakakauwi ng ligtas. Ayan. Safe kay pangit, maganda ka. Pag pinauwi ka, wala kang magagawa. Ay pinauwi, eh. Kung ikay pinag-stay pa, ay gusto ka ng amo. Ganun lang yon. Kaya naman, ganun lang, gusto ka ng amo, kaya ka pinag-stay ka, eh. Kaya ikay nagtagal, gusto ko pa ng amo, di ba? Kung pinauwi ka na, ayaw na ng amo. Tulad ko, gwapo rin ako. Hindi naman ako pinapauwi. Alam nyo ba, ako gusto na rin pauwiin, kaya lang ako ang ayaw umuwi. Ayan, 8 taong straight na tayo dito sa gitnang silangan, ha? Walang uwian, walang uwian yan, ha? Gwapo ako, ha? Gwapo. Masama nga lang tingnan. Yun ang maganda ron, eh, no? Maganda nga, masama namang tingnan. Ayun lang. Meron din palang ganon. Kaya mga kaibigan, unlike natin dito sa gitnang silangan, ay talaga namang
ikaw ay isang kasambahay. Medyo peligroso ng konti kasi nasa loob ka ng bahay na ang labanan dyan no, yung nagsosolo ka. Kung ikay nagsosolo sa loob ng bahay, no, nag-iisa kang kikilos doon sa loob ng 2 taon kontrata mo, no, kung ikay hindi palalabasin ng amo, wala kang makikita kundi 4 na sulok lang ng mundo. 4 na sulok lang ng tahanan na makikita mo. Kung ang namang amo ay medyo mabait at bibigyan ka ng pagkakataong makalabas, ayun, makikita mo ang Saudi. Makikita mo ang kapaligiran na yung pinaglilingkuran, no? Hindi naman tayo pare-parehas ng amo, iba naman ating labanan, no? Kaya kung ikaw ay isang OFW kasambahay at ikaw ay safety, ayan, salamat. Ngayon kung ikaw ay may amo na hindi naman nice na, no, ay wag ka na magtiyaga, no? Magpaalam ka na at umuwi ka na lang. Yun nga isa nating kaibigan na hindi nagtagal, no? Ayan, talagang ikinukulong daw siya ng kanyang amo pag lumalabas, yun. At iniiwan siya mag-isa. Medyo delikado na naman yung ganun pagkukulongin ka pa. Ayun, hindi niya nagustuhan. At sabi niya kung ganito din lang ay mas mabuti pa, uuwi na lang ako kahit ako bumili ng ticket. Ayun, bumili siya ng ticket at nakauwi na siya. Ayun ang ganun ang labanan dito. Hindi pare-pareho, may mabait na mo na iiwanan kang nakasarado ang pintuan, buo ang tiwala. Ayun, ganun lang ang no? Pag pinagtawalaan ka ng amo mo, ay maganda na yon. Pero kapag ang amo ay walang katiwa-tiwala sa'yo, abay, huwag ka na magtiyaga. Huwag ka nang magtiyaga, no? Sa Pilipinas ka na lang. Sa Pilipinas, wala kang katatakutan, no? Dito medyo may pangamba rin nandun yung pangamba kasi nga nasa sa loob tayo ng bahay. Meron naman tayong kontrata, kanya lang yung iba hindi sumusunod, no? Hindi sinusunod yung tamang patakaran na may pahinga na isang araw sa loob ng isang linggo. Yan, 24 hours na pahinga yon. Hindi ka man palabasin, no? Yung papahingahin ka lang at na nasa kwarto ka na makakausap mo yung pamilya mo, may time ka para sa sarili mo maglaba, may time kang makausap ang buong pamilya mo. Ayun, maganda yon. Ngayon kung ikaw naman ay hindi naman nakakapahinga, no, at sabi nga ay 24/7 na yung iyong trabaho, no? No, pagising mo ng alas 7, pahihintuin ka 1:00, 2:00 na. Ayan, talagang medyo mahirap yung ganun labanan. Huwag ka na magtiyaga, pagka ganun din lang. Magpabili ka na ng ticket at umuwi ka na lang. Sabihin mo, buy ticket, go home. Ganun lang. Huwag nyo nang pipilitin kapag alam nyo medyo hindi maganda. Dahil hindi naman iisa ang tao dito sa mundo. Hindi isa ang employer. Kung hindi maganda ang employer na inyong kinasasadlakan, no, ay magpaalam na ng maayos. Bye-bye na lang at sabihin ay uuwi na lang. Ganun lang ang labanan. Huwag kayong magtitiyaga o huwag kayong magtitiis kung talaga namang hindi na kaya. Pero kung iyan naman medyo mabait ang amo at nagtiwalaan, ay di maganda. May ngiti sa mga labi, dahil nagpunta naman tayo rito para sa trabaho, hindi siya para kung tayo nagpunta rito sa gitnang silangan para mayroon tayong maibigay sa ating pamilyang iniwanan sa Pilipinas, no? Ang mahirap lang sa atin nagiging ipon resibo lang tayo. Yun ang pinakamalupit doon yung ipon resibo tayo, no? Yun ang pinakamabigat doon, na tayo ay nagkakaroon ng ipon resibo. So dapat hindi rin gano'n, no? Dapat ibigay ang para sa kanila at mag-iwan naman para sa atin, sapagkat umuusad din ang panahon. Baka naman tayo kakapadala pagdating natin ng Pilipinas wala tayong trabaho doon, no? Magiging kawawa naman tayo. Tulad ko, 8 taong straight, ayan, puro resibo pa lang. Hindi na baling puro resibo, may 4 namang apo. Ayan, ako'y may 4 ng apo. Ayan, at yung aking bagong apo, ayan, si Shorty. Ayan, na nakaka-video call ko, palaging tulog. Ayan, kanina medyo nakaka-video call ko. Ayun, nagpalakat. Nagpalakat naman. Ayan, sobrang lakas naman yang umiyak. Talaga naman, siguro senior yung aking
bunsong apo, no? Sana meron na mga maging singer sa kalsado. Kasi may kalsado na kaming artista eh. Yan. May artista na kaming kalsado. Ayan. At yan ay si Isa Kalsado. Ayan. At may cute ding apo, may cute na rin yung anak yan. May cute na siyang anak na si Little Amihan Dia. Ayan. Nakamukhang kamukha naman ng daddy niya. Talaga naman. Ganun talaga ang mundo. May kanya-kanya tayong kamukha at kahawig, no? Ayan, dito na tayo sa papasok na tayo ng airport. Yan, tayo ay napasok na din sa airport. Yan. Sabi ng aking madam, kailangan alas 8 na si amo nasa bahay. Yan na, 7:20 na, umalis tayo alas 7:03, no? Alas 7:03. So mayroon na tayong 17 minutes na pag mamaneho. Ayan, 17 minutes na pagtakbo. Medyo dito ay may speed limit na. Ayan, kaya medyo hinay-hinay lang tayo sa speed limit. Mahirap na, baka mabawasan pa tayo. Sayang din. Ang responsableng driver ay mayroong kaligtasan. Pero ang suwael na driver ay mayroong pinaglalagyan. Ayan. Ganun lang yon mga kaibigan. Guys, thank you so much for watching sa ating paglalakbay. Comment lamang kayo dyan sa baba kung anong inyong na-observe sa aking pagmamaniho. Ayan. Tayo ay pupunta sa VIP. Ayan, VIP yung ating pupuntahan. Ayan, pagpasok natin dito, 60 lang pala ang speed limit natin dito. 60 lang. Diyan sa gilid may nakalagay na X na bilog, no? Anong ibig sabihin niyan? No parking anytime. Yan. Kaya ang ating labanan sa buhay bilang manubela ay palagi ang pag-iingat, sapagkat sa bawat galawan natin, sa isang pagkakamali, mayroon tayong pwedeng paglagyan. Yan. At yung ating mga sign dyan na kung ano ang ibig sabihin, dapat alam mo yan, no? Para hindi tayo mababawasan, sapagkat pag tayo mababawasan pa, ay nako, kawawa naman. Medyo malaki-laki din dito ang bayad. Ayan. Sa over speeding, sabi ng ating mga kaibigang nahuhuli ay 150 raw. Ayan, depende sa takbo mo yan. Pag medyo mabilis-bilis kang takbo, mabilis din ang metro. Ayan, parang mga taxi sa Pilipinas na nireklamo ng iba, bakit mabilis naman yata ang takbo ng iyong metro? Ayan, sabi ng iba, parehaso yan, may batingting nga lang. Ayan, uso pa ba ang batingting ngayon mga kaibigan, mga taxi driver natin dyan? Wag namang ganon, no? Kawawa din naman ang mga passenger. Pwede namang manghingi na lang eh. O boss, ito yung ating pupuntahan. Medyo kwentuhin mo lang, ibigay mo lang ang magandang serbisyo. Pagbaba niyan, no? Hindi na magsasalita yan. Ito ang bayad. Yan, sasabihin nyo, no? May sukli na 50 yan. Sasabihin sa iyo, give the change. Kala mo, keep the change, ha? Give the change. Ayan. Pero pag medyo galante din naman ang ating mga passenger, ayan, pagbaba niya na sir, para sa iyo. Ayan. So, thank you so much. Yan. Nasa magandang serbisyo yan eh. Pag magandang serbisyo mo, maganda rin siyempre ang makukuha mo. Ayan. Pag ikay medyo sakrating arroganteng driver, nako po, paano na magaganahan ang iyong passenger niyan? Dati po tayong taxi driver, no? Sa taxi driver naman talaga nung araw, no, ako yung nagtataxi pa, buladas lang ang aking puhunan. Ayan.
kukwentuhin mo lang, bibigay ka ng mga magagandang kwento. Pagka napangiti mo yung passenger, sigurado pagbaba niyan, sasabihin sa'yo, sir, thank you so much sa magandang serbisyo. Ano bang number mo? At sa susunod ikaw na lang uli ang aking kukunin at ikaw na lang uli ang aking kukontakin. Di ba hindi may pasahero ka na kaagad na ulit? Ganun lang yun ganun lang ang life. Ayan, dito na tayo, papasok na tayo rin siyempre bago tayo papasok, tayo muna ipipindot. Pag pindot natin, siyempre kukuha tayo ticket. Ayan, at pag lumabas ang ticket, saka aangat yan. Ayan, umangat na. So nandito na tayo sa ating location, no, mga kaibigan. Narito na tayo sa airport. Ayan, so siguro nandito na si Amo. I-miss call na natin si Amo o antayin na lang natin tumawag. Antayin ko na lang tumawag. Ay, mali ang pasok, doon pala sa kabila. Ito pala yung palabas. Nako, madadali ka pa, King Palay. Hindi ka umaayos, nasa loob ka na ng airport, mamaya madali ka pa. Medyo mahal-mahal dito ang bayad. Utas ka pagka nadali ka. Magkakaroon ka ng penalty. Ayan, kaya para huwag kang magkaroon ng penalty, aware ka lang. Ayan, ano ba naman itong kaisa nito? Palagi ito kanina ka pa doon sa una. Pagbulaga mo, nako po, madidisgrasya pa ako sa iyo, kaibigan. Hindi ka umaayos. Medyo doon na tayo lalapit sa kabila. Iikot lang natin kasi yung ikot ko kanina mali yun. Kung sinalubong ko yun at meron dito ang police airport, paktay ang King Palay. Yari ka. Yan, sabi nga ng amo ko, Roberto, every time while driving, please be careful. Ayan, wala ang please be careful ng King Palay. Pambihira ka, King Palay. Ayan, nandito na tayo. So maghahanap na lang tayo ng popwestuhan. Ayan, dinin na tayo. Popwesto na tayo rito para kitang kita si boss pag dumating. Ayan, mga kaibigan, nandito na tayo. Thank you so much for watching, sa pagsama sa aking safe na biyahe. Ayan, thanks for watching and God bless everyone. Ingat po tayong lahat. Ang King na walang kaharian at Palay na walang kabukiran. Love you all. Babu! Thanks for watching. Salamat sa pagsama sa aking biyahe. Babu!